Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Eto nga po, nagbigay po ng prediction si Vice President Sara Duterte sa mga nangyayari po ngayon sa bansa natin dahil sa kung panonoorin niyo yung sitwasyon, biglang naggalit-galitan si Bongbong Marcos tungkol sa flood control na iniyabang niya nung kanyang SONA. Tapos dun sa huling SONA niya naggalit-galitan at ngayon parang lumalabas corruption buster na siya sa mga nangyaring issue ng flood control. Pagkatapos andito pa yung issue ng si Boying Remulla ay nag-apply biglang ombudsman. So doon pala makikita niyo na mukhang may pinaplano itong si Bongbong Marcos at ang kanyang administrasyon na mukhang ang tutumbukin dito ang mga Duterte pa rin. Mukhang meron siyang iniisip o meron nag-a-advise sa kanya dahil sa nakikita natin na pagdating sa mga survey, si Vice President Sara Duterte pa rin yung pinakamalakas na pwedeng manalo sa 2028 na presidential election at hindi nagtagumpay yung kanilang impeachment dahil nga binasura ng Supreme Court yung impeachment. So, ang pinaka ano nilang dito, pinaka huling bala nila sa taon na to yung ombudsman. Dahil nga hindi na sila pwedeng magsampa ng impeachment dahil merong kailangang sundin na one year ban tungkol sa pagsasampa ng impeachment. Dahil sa may nakapending na kaso ngayon sa ombudsman na ginawa nga 'di ba ng House of Representatives na nagpasa sila ng committee report sa ombudsman. Yun nga lang hindi natapos ng dating ombudsman chairman dahil nga nagretiro na. Ngayon dahil bakante ngayon yung chairman ng ombudsman, nag-apply ngayon si Boying Remulla at meron tayong naririnig na balita na si Boying na mismo ang ilalagay ni Bongbong Marcos. Yung nangyayaring aplikasyon sa ombudsman parang ano na lang yan, kunya-kunyarian na lang. Pero ang napipisil na nailagay dyan is si Boying Remulla para tutukan yung kasong isinampa ng committee ng House of Representatives dito kay Vice President Sara Duterte dahil nga nabulilyaso sila doon sa impeachment. Kaya ito yung isa sa mga huling barahan nila para hindi na makatakbo si Vice President Sara Duterte sa 2028 election. Kasi dito ano na to, bukod sa may kaso, may kulong pa. Kaya medyo mabigat itong ombudsman pero alam naman natin na kayang lusutan niya ng Vice President Sara Duterte dahil ang issue, mismong COA na mismo ang magbibigay ng sagot dun sa kasong isinampa sa ombudsman ng House of Representatives. So ito panoorin po natin kung ano yung naging prediction dito ni Vice President Sara Duterte tungkol sa nangyayari pong investigasyon ng flood control at paano ito makukonek papunta sa kanila. So ito panoorin po natin siyempre bago ang lahat. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan kaya pindot na. So ito pakinggan po natin si Vice President Sara Duterte. Natutuwa ka kung bakit bigla ngayon ay merong silang palabas na malaking investigation na flood control na projects. Ibig sabihin, meron na naman siguro silang niluluto behind the scenes na syempre hindi natin nakikita dahil lahat tayo nakatutok doon sa flood control corruption. Kung seryoso lang talaga ang presidente, tapos na yan, isang araw lang, matuturo niya lahat ng may kagagawa ng corruption sa budget. Pero May punto rito si Vice President Sara Duterte. Sa dami ng sa laki ng budget ng presidente sa kanyang intelligence fund, sa lawak ng kapangyarihan niya, kaya niyang utusan ang NBI, ang pulis, CIDG, DOJ, Ombudsman para hagilapin kung sino-sino yung mayroong sangkot diyan sa flood control project.
Pero ang ginagawa lang ngayon, parang pa-PR lang ang ginagawa ni Bongbong Marcos para lang lumabas na siya ay corruption buster. Pero wala siyang plano na panagutin yung mga sangkot dyan sa flood control dahil tatamaan din siya dyan. Kasi andyan yung command responsibility. May negligence doon sa DPWH. Under niya yung DPWH. Kung ano yung kapalpakan ng DPWH, kapalpakan din niya. Nalusutan ng DPWH ng mga corrupt. Nalusutan din siya considering meron siyang intelligence fund. Paano nangyaring nalusutan ka? Ngayon, napakadali lang naman ang pagbibigay ng order ni Bongbong Marcos dito sa mga ahensya ng gobyerno natin na kayang mag-imbestiga ng ASAP as soon as possible. Magbigay kaagad kayo ng mga pangalan na sangkot diyan sa flood control na yan. Sabi nga ni BP Sara, isang araw kaya yan kung gugustuhin ng Pangulo. Pero isipin nyo, ilang araw na ang nakakalipas after ng marching order niya doon sa SONA. Ano nangyari? Kanya-kanyang nagpapabida ang mga politiko. Nakakala mo mga walang bahid ng korupsyon sa kanilang katawan. Sa bagay, sa tigas ba naman ng muka ng mga magnanakaw sa gobyerno, hindi na nahihiya, ipineplex pa yung kanilang kayamanan. Sila na mismo sinabihan ng presidente na mahiya naman kayo. Tumalbog lang. At ang nangyari ay tinuturo yung DPWH at mga kontraktor. Naguhugas kamay, nakala mo mga sila Poncio Pilato na walang bahid ng dumi yung kanilang mga kamay pagdating sa flood control. Gigil na gigil sila sa 125 million na confidential funds na nilustay daw di umano nito ni Vice President Sara Duterte sa loob lang ng 11 days. Samantalang sumusunog ang bansa natin ng 1 bilyon kada araw. Pero tikom ang mga bibig ng mga nag-aakusa na si Vice President Sara Duterte ay corrupt. Yung mga nagsisigawan sa kalsada na gustong papanagutin si Vice President Sara Duterte, tahimik din pagdating sa issue ng flood control dahil bilyon ang inuubos doon at posibleng pati sila ay nakinabang kaya lahat sila tahimik at hindi nag-ngak tungkol sa ginagastos na sinusunog na pera ng ating bansa na napupunta lang sa bulsa ng mga iilang tao at iniayabang pa sa mga kababayan nating mga mahihirap kung paano sila gumastos ng pera ng taong bayan. Kaya dito naniniwala tayo sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na itong administrasyon ni Bongbong Marcos may pinaplano to. Andyan na yung si Boying Remulla na tatayong ombudsman. Kung talagang tama yung narinig nating balita. Si ombudsman, ang magiging trabaho nito ipakulong itong si Vice President Sara Duterte at ang mga Duterte supporter. Yan yung nakikita natin kaya nag-apply si Boying Remulla bilang ombudsman. At hindi yan matatanggihan ni Bongbong Marcos kasi may hawak yan na alas. May hawak yung pwedeng isumbat kay Bongbong Marcos para hindi siya pagbigyan maging ombudsman. Pero ingat ka Bongbong Marcos dahil itong si Boying Remulla, kapag ito naupo bilang ombudsman, 3 taon ka na lang diyan at uupo pa si Remulla ng 7 years, so may 4 na taon siyang maiiwan. Malamang sa malamang, isa siya sa mga habol sa iyo para ipakulong ka. Kaya mag-ingat-ingat ka sa pag-appoint kay Boying Remulla. At yan yung ating aantayan. Aantabayanan natin yan dahil malapit nang ilabas kung sino yung mapipisil o sino yung uupo bilang ombudsman sa administrasyon ni Bongbong Marcos. So, antayin natin yan. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.